So, good morning guys. So, dahil Sabado ngayon, so mag-spend na muna tayo sa ating family. So, ito aking binili gabi para sa sinigang, papalapot, talong, carrots, kamatis, okra. Yan. At saka meron tayong sabaw o buko. Sabaw niyang buko. Meron tayong hinog na langka. Yan. So ito namang ating kasim na para sa sinigang. Okay. Meron tayong lakatan, palabok, at saka palnisan, siyempre umaga. So, start na po tayo sa pagluto ng sinigang na kasim. Dahil wala yung pasok kasi Sabado at sa Linggo. So, paglutuan natin ang ating mga anak. Okay. Salamat po guys, salamat po. 1,500 for the Hello guys, so ngayon mag-start na po tayo magluto ng sinigang na kasim. Yan, sitaw, kamatis, okra, at saka gabi, yung papalapot. Yan, talong, carrots, okay, at saka siyempre papaya, banana. So, ayan, ilagay na po natin itong gabi para matunay siya, matunaw, para lumapot na siya. Ayan natin itong baboy. May mga kasabot ko, ayan. mga tirador, piniki yung mga pangalan. Desperate na po ito. Magsunod-sunod na ayan, ilagay na po natin itong carrot para sabay sa paglabog ng maboy sa carrots, okay? Sa ating pagkukubo at sa buong family. Pati sila ngayon. Ayan guys, so napapansin nyo, walang dahon kahit isa. Kasi po, bawal sa akin ang dahon. Lahat ng dahon ay bawal sa akin. Kasi lahat ng dahon ay nagpapalapot ng dugo. Kaya yun, bawal po sa akin guys. Salamat po. Ayan guys, ilagay na po natin itong bawang para gumana ang daloy na ating dugo sa bawang. Yan, malapot na siya matulog guys. Ayan, ilagay na po natin itong okra. Ayan guys, ilagay na po natin itong chicken mix. Ito ating yan dalawa para maasin po siya talaga. Ilagay na po natin itong kamatis. Okay, palis, pampalasa. Yan, okay na yan. Ayan guys. Yan, ilagay na po natin itong sitaw kasama ang sili. At saka talong. Samantala, dulo naman ng field shark ay patag at malapad. May clean soup, may malaking bibig sa dulo. Mamaya pagkulo niya,
Okay na siya. Sa likod nito ay maliit pero mas malaki ang mga palikpik sa ilalim ng katawan. Kasi itong matamis na Yan. panalagi. Paborito nitong kainin ay mga pusit. Pero kung Sinigaw na kasim. mula noon, kaya tinatawag silang buhay na fossil dahil parang hindi sila naapektuhan ng pagbabago ng panahon. Kaugnay nito, ang horseshoe shrimp ay may matigas na shell na parang kutsara ang hugis at tinatawag itong karapis. Ang laki nila ay umaabot ng 11 centimeters at hindi pa kasama ang kanilang buntot. Mayroon silang 3 mata, 2 ang malalaki at may isang maliit sa gitna ng ulo. Dahil dito ay kaya nilang makita ng malinaw ang paligid. Makikita sila sa mababaw na tubig tulad ng mga lawa at maliliit na pond na natutuyo kapag mainit ang panahon. Kapag natuyo ang tubig ay namamatay ang mga matatandang horseshoe shrimp. Pero ang kanilang pang-itlog ay nananatili sa lupa. Maaari manatiling buhay ng hanggang 27 years. Kapag bumagsak ang ulan, muling nabasa ang lupa. Kakaunti na lang sila ay itinuturing silang nanganganib o endangered. Kaya may batas na nagpoprotekta sa kanila. Sa kabila nito, ang horseshoe shrimp ay hindi karaniwang ibinibenta dahil sila ay bihira at protektado. Pero may iba pang kaparehong uri. Tulad ng Triops longicaudatus ay binibenta bilang alagang hayop o educational kit. Ang mga kit na ito ay may tinatulong itlog na nabubuhay kapag nilagay sa tubig. Number 10, hagfish. Ang hagfish ay isa sa mga pinakasinaunang hayop sa mundo. Nabuhay na sila mahigit 300 million years na ang nakalipas bago pa dumating ang mga dinosaur. Dahil dito ay tinatawag silang living fossil. Hello guys, ayan, luto na po itong ating sinigaw na kasim. Ayan. Ang style na ito ay pwedeng dubara sa lalamunan, asang ng kalaban nila, kaya minsan ay namamatay ang mga ito dahil hindi na makanila. Sa katunayan, ang hagfish ay hindi na Yan. Kahit po tayo guys, salamat po sa panood nyo. Sana po huwag kayong magsawa sa mga video, like at sa subscribe dito sa aking channel na Isturo TV. Salamat po guys, salamat. Sa kabila nito, ang